Hallelujah. Good morning! Sa umaga pong ito, tayo po'y nandito for a purpose that is to study and listen the Word of God. But before that, gusto ko pong yumuko muna tayo and let's pray. Hallelujah. Abba Father, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa oras na ito, dalangin ko ng bawat isa na narito, Panginoon, sa lugar na ito ay bigyan mo, Panginoon, ng sapat na wisdom and knowledge, Lord, upang kanilang maunawaan ang word mo this morning. At nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa presence mo na nasa kalagitnaan namin, sa napakagandang panahon, Panginoon, and I pray na ang bawat isa, Lord, na nandito sa lugar na ito ay ingatan mo, Panginoon, upang walang magkakasakit, walang anumang bagay na hindi magandang mangyari, kundi, Lord, makapag-concentrate kami na makinig ng iyong mga banal na salita. Salamat po sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So this morning, napakaganda po ng message ng Lord. Medyo, siguro sa iba, parang nakakatawa yung title, pero kung ating pag-aaralan, napakaganda din ng message. Amen? So ang title ng message ng Lord this morning ay, Sorry Lord, kasi kayo na magdugtong nun. So kung pag-aaralan natin the Word of God, ang Bible, from Genesis to Revelation, makikita natin napakaraming tao na ginamit ng Lord at napakaraming tao na kinausap ng Panginoon na sa buhay nila, napakarami nilang nirarason o dinadahilan sa Panginoon. Amen? So sa mga gawain, sa mga calling, sa mga bagay na gustong ipagawa ng Lord sa kanila, napakarami nilang nirarason. Sometimes, ganun din po tayo, especially the unbelievers, especially the Christians, yung mga taong nakakilala na sa Panginoon, ang dami pa rin nirarason sa Lord sa kabila ng mga magagandang bagay na ginagawa ng Panginoon sa kanila. So, yun yung message ng Lord this morning. Sorry Lord, kasi ... Amen? Napakarami nating rason minsan. Kaya nga pagdating sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Lord, napakatagal nang binabahagi na ng Word of God, napakarami ng tao na sinashare ng Word of God, ng Gospel ng Panginoon, pero until now, wala pa sila sa Lord. Bakit? Kasi nga, meron silang mga kanya-kanyang rason. Pastor, ang pinaka-common na narinig ko na reason is, Pastor, kilala naman namin ng Panginoon. Sapat na ba yun? Nakilala mo lang si Lord. Alam ko naman, Pastor, na may Diyos, di ba? Nananalangin naman ako, Pastor, 3 times a day, breakfast, lunch, and dinner. Even Satan, kilala niya ang Diyos. So, hindi sapat na kilala mo lang si Lord. Amen? So, ang kailangan, meron kang deep and personal relationship with the Lord. Kaya nga, pag merong nagbahagi ng Word of God sa atin, alisin na natin yung kasi. Sorry Lord, kasi busy. Sorry Lord, kasi pupunta akong trabaho. Sorry Lord, kasi sorry. Ang dami nating dinadahilan sa Panginoon. But sometimes, pag meron naman tayong prayer kay Lord, gusto natin agad-agad nandyan yung sagot ng prayer natin. Di ba? So yung nakakalungkot in the part of God, kasi tayo pag gusto natin nakukuha natin. But sometimes si Lord, may gusto siya sa atin, ang daming dahilan ng mga tao para hindi ibigay yung gusto naman ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So in the Bible, makikita natin sa buhay pa lang ni Adan at ni Eva, 'di ba, nung kinain nila yung bunga ng puno. Si Adan at si Eva nung tinanong ng Lord, kinain niyo ba? Okay, yung bunga ng puno, anong sabi ni Adan? Kasi Lord, si Eva. Well, in fact, alam naman ni Adan na baski siya, binigay ng Lord ang instruction na huwag kainin yung bunga ng puno na 'yon. So kung alam nila ang instruction ng Lord, alam niya ang instruction ng lupang temptation na ginawa nung babae sa kanya, di ba? Nung kinain ni Eva, nung kinagat niya yon, nag-take out siya para kay Adan, di ba? So kahit na sana nag-take out itong si Eva, kung alam ni Adan yung sinasabi ng Panginoon sa kanya at itinuro ng Lord sa kanya na huwag kainin yung bunga na yun, pwede nang kainin lahat. Nandun sa paligid, huwag lang yung bunga ng puno na yon. So sabi ng Panginoon sa kanya, kinain mo ba yung bunga? Kasi Lord, yung babae, nag-take out para sa akin. Ito, pumunta naman si Lord, kinain mo ba, Eva? Kasi Lord, yung serpent, yung ahas. Di ba, minsan, doon sa failure natin, para sundin yung sinasabi ng Lord, gumagamit tayo ng ibang tao para sa kanila natin ibato yung blame. Pagka may sinasabi si Lord sa atin at hindi natin nagawa yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, naghahanap tayo ng ibang tao para sa kanila natin ibato yung sisi. Hello? Sa church, common yan. Halimbawa, kaya nga dito sa church may mga delegations yan.
merong nakahawak ng decoration, may nakahawak ng ushering, para pag nagkaroon ng failure, alam na kung sino yung kakausapin. So si Lord, ganun din sa atin, merong pinapagawa si Lord, but sometimes nag-fail tayo dahil nga napakarami nating reasons, napakarami nating rason, napakarami nating dinadahilan, kaya hindi natin nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. At pagka pumalpak na, anong ginagawa natin? Naghahanap tayo ng irarason natin sa Lord, baka sakaling lumusot. Amen? Yan yung nangyari kay Adan. In the first place, alam ni Adan, and then alam din ni Eva, and then ang bagsak, ang ending, yung serpent ang nasisi. So, pangalawa, itong si Jeremiah. Nung tinatawag ng Lord itong si Jeremiah, anong sagot ni Jeremiah sa Panginoon? Lord, bata pa ako. Diba? Ito sabi ng Panginoon, okay lang, kahit bata ka. Ako, nagpastor po ako, tinawag po ako ng Lord para maging head ng ministry ng JMCM. I was 28 years old that time. So, napakabata, kung tutuusin, kung itatabi ako dun sa mga head ng mga ministry, katulad ng mga bishops, talaga namang akala mo anak lang nila ako. So tinawag din ako ng Lord sa pagkabata ko. And the same thing with Jeremiah, tinawag siya ng Lord sa kanyang murang edad. And then anong ni-reason out ni Jeremiah? Lord, bata pa ako. Kaya ang mababasa natin in chapter 1, verse 6 ng Jeremiah, ang sagot ni Jeremiah sa Panginoon, Panginoon Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Amen? So sa pagtawag po ng Panginoon, walang bata, walang matanda, even the kids. Kahit mga bata, kung tatawagin ka ng Panginoon, tatawagin ka. At ano lang dapat mong gawin? You need to obey. Kailangan mo sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Sino pa? Si Moses. Nung tinawag din siya ng Panginoon, ang sabi ni Moses, ang dinahilan naman ni Moses sa Panginoon, Lord, uutal-utal ako pag nagsalita. Hindi ako marunong magsalita. Yun naman yung sinasabi ni Moses sa Panginoon. Kaya nga sometimes pag may pinapatayo dito sa harapan, number one reason, nahihiya, hindi marunong, hindi kayang gawin yung pinagawa. O sister, brother, mag-MC ka, baka naman pwede, next na lang. Hindi mo ko alam kung next month pa, next week, next year. Hindi mo alam kung kailan na next. Napakaraming rason. The same thing with Gideon. Sino ba si Gideon? Si Gideon ay tinawag din ng Panginoon para ipaglaban naman ang Israel. And then ang sabi naman ni Gideon sa Panginoon, Lord, hindi ako pwede. Why? Ang family namin, kami yung pinakamahina. And then sabi pa ni Gideon, dagdag pa niya, and Lord, yung family namin pinakamahina, at sa family namin, ako pa yung pinakamahina. So hindi ako pwede. And then ang sabi ng Lord sa kanya, tutulungan kita, Gideon. Ibibigay ko yung kailangan mo para mapagtagumpayan mo yung pinapagawa ko sa iyo. Para may paglaban mo ang Israel. And then ang sabi pa rin ni Gideon, napakarami pa rin dahilan. Kaya nga sabi niya in chapter 6 verse 17 ng Judges, sinabi ni Gideon, kung nalulugod po kayo sa akin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng palatandaan na kayo talaga ang uutos sa akin. Sinasabi na ng Lord sa kanya, kaya nga sometimes tayo mga Christians, di ba, ayaw nating gawin yung pinapagawa ng Panginoon. The same thing with Gideon. Alam niya na si Lord yung nagsasalita sa kanya. Pero napakarami niyang rason. And then, ang huling rason niya, Lord, bigyan mo ako ng sign. Diyan mahilig ang tao sa signs. Pag may pinapagawa si Lord, pag walang sign, hindi ko gagawin yan. Lord, bigyan mo ako ng sign. Gusto natin yung laging merong, okay, Lord, dapat may pruweba na ikaw nga yung nagsasabi niyan. Diba? Mahilig tayo sa ganon. So makikita natin, at marami pang iba, sa Bible na nagdahilan sa Panginoon. And hindi po maganda na maging attitude ng isang tao, or especially the Christians, na tayo ay nagre-reason out palagi sa Lord. Amen? Lagi we are called to serve God. Tayo ay tinawag ng Panginoon para siya ay paglingkuran. Siya ay purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. So ugali na ng tao na magaling magdahilan at kailanman hindi maubos-ubos na mga dahilan. Especially, sabi ko nga sa mga gawain, prayer meeting, Sunday fellowship, Bible study, pag magtatawag ka ng mga mag-a-attend, ang daming rason. Amen? Ang daming rason. Kaya nga minsan may nakita ko sa Facebook, ang sabi niya doon, yung picture, yung kabaong na binubuhat, papasok sa church, and then ang caption niya, sabi niya doon, wag mo nang hintayin na buhatin ka pa papuntang church. Alam niyo, yung kabaong na binubuhat, ipapasok sa church, ang caption nung post sa Facebook, natawa ako doon, nakakatawa in the sense na literal naman talaga na binubuhat siya papuntang church. Kaya nga sabi niya doon, wag mo nang hintayin na buhatin ka pa papuntang church. Sa dami ng rason mo para pumunta ng church, di ba? Wag mo na daw hintayin na buhatin ka pa
papunta doon sa church. Nakakatawa siya, pero kung titignan natin mga kapatid, ang isa sa pinakamahirap talaga na i-invite or invitation na ibigay sa mga tao is ang Panginoon. Amen? Napakaraming reason sometimes. Maglalaba sa mga tao na evangelize namin, pinuntahan namin, i-share ang Word of God. Yes, pastor, pupunta po kami. And then pagdating ng linggo, wala. And then tatanungin mo, ano rason? Naglaba, namalengke, ang daming rason, di ba? And then, pag may nangyari naman sa buhay nila, sino unang nilalapitan nila? Si Lord. Kaya nga, sometimes, ito yung nakakalungkot. Saka lang tayo lalapit sa Panginoon pag may kailangan tayo. Pero pag wala tayong kailangan, napakahirap lumapit sa Panginoon. Amen? That is the truth. Yun yung napakasakit talaga na katotohanan. Na ang tao marunong lang magdasal sa Panginoon pag may kailangan. Pag wala ng kailangan, nakakalimot na minsan sa Panginoon. Amen? So madalas, pati sa paglilingkod natin sa Diyos, nasasanay na rin po tayo na ang ibang mga Kristiyano, nasasanay na magdahilan at napakaraming bagay na sinasabi para lang hindi magawa yung pinapagawa ng Diyos sa kanila. Kaya nga sabi po ni George Washington Carver, 99% of the failures come from the people who have the habit of making excuses. Kaya nagkakaproblema ang buhay mo, imbes na si Lord na nga lumalapit sa'yo, di ba? Gumagamit na si Lord ng tao para ikaw ay i-reach out ng Panginoon. Gumagamit na siya ng mga pastors, gumagamit na siya ng mga ordinaryong tao para ikaw ay may madala sa Panginoon, and then you keep on reasoning. And then, pagka nagkaroon ng problema sa buhay mo, saka mo naman papatawag si pastor para ipag-pray ka. So lagi nating tatandaan ng isang Kristiyano na maraming dahilan, kailanman hindi yan lalago sa kanyang spiritual na buhay. Take note, ang tao na laging nagrarason, especially the Christians, okay, yung mga nasa Panginoon na, ang tao na laging nagrarason, kailanman hindi yan mag-grow sa spiritual na buhay niya. Amen? Gusto ko pong basahin natin a word ng Lord in Luke chapter 14, verse 15 to 24. Isa pong parable ng Panginoon. Sabi niya, in verse 15, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga inanyayahan, hali kayo, handa na ang lahat. So meron pong isang tinatawag natin na salo-salo. Meron pong isang lalaki. Ito po'y parable ng Panginoon. So pag sinabi nating parable, gumagamit ang Panginoon sa Bible ng mga kwento para ipakita sa mga tao yung lesson ng gustong sabihin ng Panginoon sa atin. So sabi niya rito, sumagot si Jesus, merong isang lalaki na nag-prepare ng isang handaan. At napakaraming tao na inanyayahan, in-invite sa kainan na ito. And then, nung malapit na, nung naihanda na ang lahat, ang sabi nung may-ari ng tahanan, tawagin mo na lahat ng na-invite. Papuntahin mo na rito kasi prepared na lahat, di ba? In verse 17, nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga inanyayahan, hali kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Verse 19, sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga yun. Aba, may break-in pa, ano? Nakabili ng baka, i-break-in pa yung baka doon sa bukid. Kayo na sana ang magpaumanhin sa akin. So yung una, nakabili daw ng lupa. Yung isa naman, nakabili naman ng 5 pares ng baka. Okay? So yung pangatlo, sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inuutos ninyo, ngunit marami pang bakanteng upuan. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa.
Ano sabi ng Word of God? Isa man sa mga naunang in-invite. Sino yung mga unang in-invite? Yung tatlong nagrason. Ang hindi makakatikim ng aking handa. Amen? So gusto kong pag-aralan natin itong parable na ito. Okay? So the owner of the house, kung titignan natin, the owner of the house is God Himself. Si Lord. Amen? So si Lord yung may-ari ng tahanan. Siya yung naghanda ng kainan. And then, yung gahanda naman, yung handaan, is the kingdom of God. The great banquet is the kingdom of God. And the first invited guest is the Jewish nation. Ito yung mga Israelita, yung mga unang ininbitahan. And the invitation to the great banquet is the free offer of God, yung salvation. And then, the poor people, yung mga inanyayahan na nung tumanggi at nagrason yung mga tatlo, yung mga in-invite, yung mga may sakit, is the common people considered unclean by religious leaders. Amen? So ulitin ko, yung owner ng house ay ang Diyos, and then the great banquet is the kingdom of God, and the first invited guest is the Jewish nation. Alam nyo, tingin nga sa atin ng mga Hudyo, tayo panggatong. Tayo dapat ay mapunta sa impyerno. Akala nila sila lang ang may karapatan sa kingdom ng Panginoon. And then kaya nga yung offer, yung invitation, yun yung free offering of salvation. Nung in-offer ng Panginoon ng salvation sa atin, tinanggap natin, and tayo na mga unclean na sinasabi ng mga religious leaders na tingin sa atin ay mga walang karapatan sa kingdom ng Panginoon, once na tinanggap mo ang free gift ng Panginoon, which is the salvation, pag tinanggap mo si Lord sa buhay mo, may karapatan ka ng dumalo doon sa tinatawag nating handaan. Amen? Kaya nga sabi niya dun sa last verse nung ating binasa, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. So, tayo, nung tinanggap natin si Lord sa buhay natin, maaari na sa una, napakarami pa nating rason, and then, eventually, tanggap din natin ang Lord sa buhay natin, meron tayong right na kumain at makisalo sa handaan na i-prepare ng Panginoon. Amen? And that is the kingdom of God. Kaya nga, pag tinanggap mo si Lord sa buhay mo, mayroon kang karapatan sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, nakuha natin yung parable. Sabi niya, when Jesus said, invite even the poor people and the sick, it means the gospel of Christ is also for the unclean people, which is the Gentiles. Okay? So, para din sa mga Gentiles. So, why do people make excuses? Bakit nga bang mga tao ay gumagawa palagi ng rason? Okay, una sa lahat, ayaw talaga nilang pumunta. Alam nyo, ang paggawa ng rason, ang totoong sa likod nun is, pag nagre-reason out ka lang, ayaw mo talagang pumunta. Or ayaw mong gawin ang pinapagawa ng Diyos. That is the true na ibig sabihin kung nagre-reason out tayo sa Panginoon. So doon sa binasa nating parable, may tatlong reason ng mga tao. Okay, meron silang excuses sa Panginoon. Una sa lahat, yung sabi sa verse 18, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Number one na nire-reason out natin sa Lord is our businesses. Yung ating mga trabaho, yung ating mga pinagkakakitaan, sometimes yan ang nire-reason out natin sa Lord, kaya hindi tayo nakakalapit sa Panginoon at hindi natin pinapaunlakan ang imbitasyon ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So madalas ang mga business at trabaho, ito yung nagiging dahilan at umuubos ng oras natin, kumukuha ng atensyon natin, okay, at nawawala na tayo sa tinatawag nating paglilingkod sa Panginoon. Kaya ito yung reason sometimes, kaya tayo nawawala sa Lord. Di bali, kilala ko naman si Lord, Pastor. Di ba? Sabi ko na kanina, hindi sapat na kilala mo lang si Lord. Kailangan ma-fulfill yung purpose kung bakit ka create ng Panginoon, and that is to serve Him alone. Amen? Because yan ang nire-require ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, offer yourselves as a living sacrifice. So wag naman na maging dahilan po natin, mga kapatid, ang ating mga business at trabaho para hindi natin magawa yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Wag naman maging reason yung mga trabaho natin na even Sunday, imbes na rest day mo, imbes na pumunta ka sa church kasi wala ka namang trabaho, anong ginagawa mo? Wala kang trabaho ng linggo, kumukuha ka pa ng sideline ng linggo. Imbes na dalhin mo ang family mo sa church para buong pamilya kayo pumunta sa church, anong ginagawa natin? Nagtatrabaho pa rin tayo ng linggo. Binigyan tayo ng Lord ng isang araw naman para naman sa Panginoon. Actually, pag pumunta ka ng church, half day lang, di ba?
Hindi naman tayo whole day sa church. Naglalaan lang tayo ng kalahating araw. Afterwards, pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin. Amen? Ang mahalaga, dito kasi nakikita sa atin kung sino ba yung priority mo sa buhay mo. Kung priority mo ang Panginoon, then hindi mo makakalimutan ng Panginoon. Hindi mo ipagpapalit ang Lord sa business mo, hindi mo ipagpapalit ang Panginoon sa trabaho mo, at hindi mo ipagpapalit ang Panginoon sa anumang bagay dito sa mundo. Amen? So ang dapat nating gawin ay parangalan ng Diyos. Sa ating mga business, sa ating mga trabaho, siya dapat ang maging sentro ng mga ito. So lahat, sa business mo, sa trabaho mo, dapat ginagawa mo yan para parangalan ang Panginoon. Huwag yan ang maging rason na lumayo ka sa Lord. Maalala ko, one time, may isang member na nagpa-pray sa aking tatay. Sabi niya, Pastor, ipag-pray nyo nga na magkaroon ako ng maraming itik. Para pag kumita yung itikan ko, magta-tithes ako sa church. Tutulong ako dun sa pangangailangan sa church. And then pinag-pray ng aking tatay. And then habang tumatagal, nung lumalaki yung kanyang itikan, ito na yung nagiging rason na hindi na siya nakaka-attend ng church. Kung dati nag-a-attend pa siya, pero habang tumatagal, dumadami yung kanyang itik, dumadami yung kanyang hina-harvest na itlog, dumadami yung kanyang mga suki sa itikan niya, pati linggo na, hindi na nag-a-attend ng fellowship. And then sabi ng tatay ko, pinuntahan niya itong kapatid na ito, and then sabi niya, di ba ang pangako mo sa Lord, pagka pinagpala ka ng Panginoon ay tutulong ka sa church? And then, ang pangako mo din sa Panginoon, hindi yung business ang maging dahilan para lumayo ka sa Lord. Alam nyo nangyari, nung tuloy-tuloy na ganun yung nangyari, itong itikan na taong ito, unti-unting namatay yung kanyang mga itik. Hanggang sa na-realize niya na oo nga pala, na mali na ako ng priority. Ang tanong, sino priority sa buhay mo? Business? Trabaho? Si Lord ang nagbigay ng mga bagay na yan. Si Lord ang nagbigay ng pera mo. Si Lord ang nagbigay ng lahat ng meron ka. Pagka ipinagkaloob ng Lord yan sa'yo at nilagay mo si Lord na number 2 na lang sa buhay mo at number 1 na yung blessing na yan, si Lord din ang may karapatan na bawiin ang mga bagay na yan. Hello? Kaya nga hindi dapat priority ang business. Hindi dapat nirarason ng isang tao ang kanyang business, ang kanyang trabaho. Lalong-lalo na work from home, hindi ka na nakakapag-church. Bakit? Maski nandun ka sa bahay, nagtratrabaho ka na. And then, kung lagi mong nirarason yung trabaho mo sa Panginoon kaya hindi ka nakakapunta ng church, it's a warning para po sa ating lahat. Si Lord ang nagbigay ng trabaho mo, ng business mo, and kayang bawiin ng Panginoon yan. Anything na kumukuha ng ating atensyon sa Panginoon ay kayang bawiin ng Panginoon. Amen? Kasi hindi na nagiging blessing sa atin. Ito na yung nagiging rason na tayo ay lumalayo sa Panginoon. Amen? So, ang nakakalungkot, ang mga bagay na ito pa ang nagiging dahilan na hindi na tayo nagpapagamit sa Panginoon, hindi na tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi na tayo nakakadalo sa mga gawain. And ito po yung nakakalungkot, sabi ko nga sa mga Kristiyano, na pagdating ng linggo, imbes na nasa church, nandun sa kanilang business nakabukas. Once na inuna mo ang Panginoon, and all these things shall be added unto you. Diba? Sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano sabi niya sa verse 19? Nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. So ano yung number 2 na nirarason ng mga tao? Their possessions. Yung kanilang ari-arian, yung kanilang mga kayamanan. So madalas na nagiging dahilan din ng mga Kristiyano ay yung kanilang mga kayamanan, yung properties nila, mga pagpapalang mula din sa Panginoon. Kaya nga, maski linggo, di ba, pinapasyalan mo yung bukid mo, maski linggo, nandun ka sa farm mo, maski linggo, nandun ka sa alagaan mo ng baboy, nandun ka sa fish pond mo, maski linggo, which is hindi dapat. Hindi dapat yung properties mo ang nagiging reason na ikaw ay hindi nakakasunod sa gusto ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, ang properties natin, ang mga possessions natin, yung meron tayo, yun dapat ay ginagamit natin para sa Panginoon. Ano pa, hindi lamang yung mga bagay na ito, even your cellphone, sometimes, maski nandun sa loob na church, akala mo nagbabasa ng Biblia, kaya nga, ang nire-recommend ko sa church, wag yung mga cellphone natin ang gawin natin Bible eh. Nakala mo, nagbabasa pa rin, nagpe-Facebook na pala, di ba? O kaya naglalaro na sa cellphone, kasalukuyan ng fellowship. Sometimes, ganun din.
Sa mga kabataan na nahumaling sa bisikleta, imbes na nandun sa church ng linggo, maski linggo, nagbabike na. Kung saan-saan nakakarating ng linggo. So sometimes, yung mga bagay na yan ay mga nagiging reason kung bakit tayo napapalayo sa Panginoon. Amen? Pero hindi dapat. Yung cellphone natin, gamitin natin. Yung social media natin, pagdating sa church, di ba? Pag pumalakpak, nakaganyan lang. Pero makita mo sa social media, pag nagti-TikTok, talaga namang grabe sumayaw, di ba? Pag nag-TikTok, talagang tumatas pa yung mga paa na ganyan. Pero pagdating sa church, di man lang makatalon, di ba? Pagdating sa TikTok, bumibirit pa yan. Kita mo yung ugat-ugat dito pag kumakanta. Pero pagdating sa church, hindi mo man lang marinig yung boses. Kahit lapit mo yung tenga mo, hindi mo marinig. Bakit? Nahihiya sa Lord. Pero pagdating naman sa social media, kahit na maiksi na yung suot, kahit butas-butas na yung suot, okay lang. Diba? Hindi siya nahihiya na ganun yung suot niya. Pero pagdating naman sa church, sa Panginoon, hindi man lang may bigay yung best para sa Lord. Reality, nangyayari yan, di ba? Sometimes ganun yung nangyayari. Sa trabaho natin, nag-e-excel tayo. Pero pagdating sa paglilingkod sa Lord, hindi. Sa trabaho mo, ayaw mong malate. Why? Magagalit yung supervisor mo. Pero pagdating naman sa church, okay lang malate. Parang okay lang sa atin malate, pero hindi. Huwag tayo malate pag si Lord ang katagpo natin. Amen? So, even our possessions, yun yung nirarason natin sa Panginoon sometimes. Si Kristo, siya dapat ang number one sa buhay po natin at hindi yung mga ari-arian po natin. 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Amen? So sabi niya, for the love of money is the root of all kinds of evil. Sometimes, priority na sa buhay natin, magpayaman, kumita ng pera, dumami yung pera natin, lumobo yung bank account natin. Kaya nga, even the time na para sa Panginoon, ginagamit na natin para kumita ng pera dahil ang focus natin is magpayaman. Pero the Word of God says that the love of money is the root of all kinds of evil. Pag naumpisahan mong mahalin ng pera, diyan ka na nakakapag-isip, kaya nga napakaraming nang hold up, pumapatay ng tao. Bakit? Dahil sa pagmamahal nila sa salapi. Gusto nilang yumaman in an instant. Anong ginagawa? Kahit masama na, ginagawa para lang kumita ng pera. Amen? So, possessions. Ano pa yung pangatlo? Family. Alam nyo ba doon sa Bible, pag bagong kasal ang isang tao, hindi siya pwede na ipadala sa isang digmaan. Anong sasabihin? Pag bagong kasal ang isang lalaki at babae, yung lalaki hindi papadala sa digmaan yan. Anong gagawin? Hahayaan siyang umuwi sa bahay nila at i-enjoy niya yung family niya. Okay? I-enjoy niya yung time with his family. Yung sa kanyang asawa. I-enjoy niya yung time niya kasama yung kanyang asawa at hindi papadala sa digmaan yan. Pero itong invitation na ito, dun sa binasa natin, hindi naman digmaan, kundi isa itong kainan, and then ang naging excuse nung isang tao, ang sabi niya roon, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Ito sa binasa nating parable, ang ni-reason out niya, bagong kasal lang daw siya. So remember na yung invitation po dito sa great banquet ay ibinigay po ahead of time. Hindi naman bigla-biglaan. Kaya makikita mong nagrarason lang talaga itong taong ito. And then, nung naibigay yung invitation at naihanda na yung mapagkain at handa ng lahat, anong ginawa nung may-aring tahanan? Nagpadala ulit ng kanyang alipin, ng kanyang tao para balikan yung mga inimbitahan at i-remind sa kanila yung handaan. So it means, hindi biglaan yun. Pero ang nirason nitong taong ito, bagong kasal lang kasi ako. Di ba? So marami sa mga Kristiyano ang hindi din nakakapaglingkod sa Diyos dahil ang kanilang nirarason minsan ay ang kanilang pamilya or yung kanilang family gatherings. Pastor, I'm sorry, hindi ako makaka-attend ng fellowship. Why? Pastor, kasi si mama hindi ako pinayagan. Diba? Pagka pumunta naman sa bahay, sister, hindi mo daw pinayagan. Hindi, pastor, nag-cellphone lang yan maghapon. Mga ganun na mga rason, di ba? Even our families, minsan, mag-a-attend ako, pastor, ng kasal. Okay? Ano bang gagawin mo sa kasal? Ninang ka ba? Relative mo ba yung kinasal? Hindi, pastor. Bisita lang. Bisita ka lang naman pala. Mag-fellowship ka muna bago ka pumunta doon. Makikikain ka rin lang naman. Ang fellowship naman matatapos before lunch, di ba? So sometimes,
nire-reason out natin, even our families. Pastor, hindi ako makaka-attend. Bakit? Ayaw sumama nung anak ko. Ayaw lang sumama nung anak mo. Ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, mag-attend ka na lang. Diba? So nakakalungkot sometimes, yung family natin, yun yung nire-reason out din natin. And sabi nga ng Luke chapter 14 verse 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Sabi na Word of God, hindi pwede na maglingkod sa Panginoon, hindi pwedeng maging disciple ng Lord ang isang tao na mas mahal niya ang kanyang nanay at tatay, ang kanyang pamilya, o maging ang kanyang sarili ng higit sa Panginoon. So kung mahal mo ang Panginoon, kailangan si Lord ang top priority sa buhay mo. So ano naman yung mga life lessons na makikita po natin doon sa parable na binasa natin? Life lesson number 1, if God is calling you, do not delay. Pag ikaw ay tinatawag ng Panginoon at ng Lord sa'yo, huwag mo nang ipagpabukas pa. Huwag mo nang sabihin na next Sunday, next Sunday, next Sunday. O, di ba? Hanggang sa nakalimutan mo na kung ano sinasabi ni Lord sa'yo. So madalas, alam naman na natin na tayo ay tinawag ng Panginoon, pero nagkakaroon pa rin tayo ng maraming rason at ito nga'y nagiging delay doon sa pinapagawa ng Lord sa atin. Minsan, mas marami pa po tayong rason na hindi sumunod sa Lord kaysa sa rason natin na sundin yung sinasabi ng Lord sa buhay po natin. If you keep on making excuses not to do the will of God, it means He is not your top priority in your life. Lagi nating tatandaan na pag lagi po tayong gumagawa ng excuses natin para hindi gawin yung pinapagawa ng Lord sa buhay natin, it only means na si Lord ay hindi siya ang top priority natin. Hindi si Lord ang number 1 sa buhay natin. Kung lagi tayong gumagawa ng rason para hindi gawin yung pinapagawa ng Lord sa atin. If your priority is your wealth, riches, business, profession, etc., remember that life is too short. Lagi mong tatandaan na kung ang priority mo sa buhay mo ay ang business mo, ang family mo, ang possessions mo, ang wealth mo, ang profession mo, ang trabaho mo, lagi nating tatandaan that life is too short. Napakaiksi lang ng buhay natin, mga kapatid. Ang sabi nga, description ng Bible sa buhay ng tao, ang buhay ng tao ay parang singaw. Nandito lang, mamaya-maya, wala na. Ganyan lang ang singaw. Ganyan ang buhay ng tao. Di ba? It's like a vapor, ang sabi ng Word of God. Nandyan lang, mamaya wala na. Kaya nga sometimes, akala natin, di ba, nabalitaan natin, ay, patay na siya. Bakit? Kahapon lang kausap ko yan, ang lakas-lakas niya. Di ba? Pero mamaya, mabalitaan mo, patay na. Ganun lang kaiksi ang buhay. Kaya nga, kung ganun lang pala kaiksi ang buhay, kailangan mong malaman at kailangan mong makita sino ba ang dapat na priority sa buhay mo. Ang business mo, ang trabaho mo, ang pera mo, ang kayamanan mo, ang mga bagay na yan, hindi ka kayang dalhin sa langit. Dapat ang nagiging top priority mo ay ang Lord. Amen? Huwag pera. Kaya pagdating ng linggo sa church, dapat inuuna natin ang Panginoon. Amen? If God is calling you, do not delay. Yan yung number 1 na lesson sa atin dun sa parable. So ang katotohanan minsan kasi mga kapatid, mas natatakot pa tayo na mawala yung pera natin. Kaya nga pagka nawalan tayo ng pera, sino nasubukan yung walang laman yung kanyang pitaka? Gusto ko makita yung kamay. Sino nasubukan na walang laman yung kanyang pitaka? Walang laman yung kanyang bulsa. Pag wala kang pera, parang hindi mo alam gagawin mo. Di ba? Hindi ka mapakali. So sometimes, mas takot pa tayo na mawala ang mga bagay na ito kaysa mawala si Lord sa buhay natin. Dapat mas takot ka na baka mawala si Lord sa buhay mo. Na kapag lagi kang nagdadahilan, lagi kang lumiliban sa mga gawain, lagi mong nire-reject ang panawagan ng Panginoon sa iyo, dapat mas takot ka na baka malayo ka sa Panginoon at mawala si Lord sa iyo. Kaysa mawala yung mga properties mo, kaysa mawala yung pera mo, mawala yung mga ari-arian mo, mawala yung trabaho mo. Sometimes, nagre-reason out tayo sa Lord at mas takot tayo na mawala pa yung mga bagay na meron tayo, the material things, the earthly things, the temporary things, kaysa yung permanent. Sino yon? Si Lord. Amen?
So if God is calling us, do not delay. 1 Samuel chapter 12 verse 24, ang sabi niya, obey the Lord and serve Him faithfully with all your heart. In other translation, kung pag-aaralan natin, ang sabi niya doon, yung obey na ginamit niya doon is fear the Lord. Ang sabi niya doon, fear the Lord. So sabi niya, remember the great things He has done for you. Sa Tagalog, subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo Siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa Niya sa inyo. Ano daw yung lagi nating alalahanin? Yung lagi nating iisipin, ano daw yon? Ang mga kabutihang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Sometimes, ang nagiging commitment ng isang Kristiyano, sometimes parang walang ginawang mabuti si Lord sa buhay natin. Alam niyo yung pagkakapako ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, walang sino mang taong makakagawa nun. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Hello? Kaya nga, lagi nating alalahanin. Sabi niya, remember, always remember the good things, the great things He has done for you. Baka sa dami ng ating mga dahilan, mga kapatid, hindi na natin nagagampanan yung mga dapat nating gawin para sa Panginoon. Makikita kung sino yung priority po natin sa buhay natin sa pamamagitan ng commitment natin. Kung lagi ka na sumusunod sa sinasabi ng Lord, ayaw mong dumaan ang isang linggo na wala ka sa church, ayaw mong dumaan ang Bible study na hindi ka naka-attend, even discipleship, prayer meeting, and doon nakikita kung sino yung priority sa buhay mo. Amen? So number 2, don't settle for what we think is best for us. Always settle dun sa sinasabi ng Panginoon para sa'yo. Sometimes, mas magaling pa tayo kay Lord. Sinasabi ni Lord itong isang bagay na ito, no Lord, diyan ka lang, kasi mas mabuti ito. Alam ko, Lord, mas maganda itong gawin kaysa dyan. Sometimes, dilalayo na tayo ng Panginoon at yung sagot ng Lord na no sa atin, hindi ibig sabihin niya na nire-reject tayo ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na nire-reject ka ng Lord, kundi nire-redirect ng Panginoon ang buhay mo. Kasi nga papunta ka na doon sa isang mali na bagay. Pero kinokorek ka ng Lord para ma-divert or bumalik ka doon sa dapat na puntahan mo. And sometimes, mas pinipili pa natin na pumunta doon sa isang bagay na ikakapahamak natin kaysa pumunta doon sa sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Mark chapter 8, verse 36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? What profits a man if he gains the whole world but loses his soul? Nasa iyo nga ang lahat. Ikaw na pinakamayaman sa dami ng pera mo, sa dami ng properties mo. Kung wala ka naman sa Panginoon, walang silbi yung mga bagay na yan. Ikaw na may pinakamagandang sasakyan. Ikaw na ang may pinakamaraming sasakyan. Ikaw na yung tao na pinaka-famous sa buong lugar ninyo. Kung wala si Lord sa buhay mo, walang silbi ang buhay mo. Your properties, yung lupa mo, hindi ka kayang dalhin sa langit. Amen? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang ibang kaparaanan na pwedeng pumunta sa langit. Yung sasabihin mo na, kilala ko naman si Lord Pastor, kahit hindi na ako magpunta ng church, kilala ko naman siya. Kung walang relationship sa Lord, hindi mo pa rin makikita ang langit. Kilala mo lang si Lord. Sinong nangangarap dito pumunta na ibang bansa? Sinong gusto pumunta ng US? Sinong gusto pumunta ng Canada? Diba? Pag sinabi ibang bansa, lahat tayo gusto, di ba? Sino ba naman ang may ayaw sumakay na aeroplano? So, pag sinabi na ganun, alam lang natin kung anong description ng ibang bansa, pero once na hindi ka gumawa ng paraan para makapunta ka ng ibang bansa, hindi mo makikita ang Canada. Hindi mo makikita ang Amerika. Hanggang description na lang na alam mo ang itsura ng Amerika na maganda, progresibong lugar ka na lang. Pero hindi mo makikita ang ibang bansa dahil hindi ka gumagawa ng paraan para ikaw ay makapunta sa ibang bansa. The same thing. Kung hindi mo gagawin ang unang step, which is to surrender your life to the Lord and accept Christ as your personal Lord and Savior. That is the very first thing to do. Kung gusto mong makita ang kingdom ng Panginoon, hindi sapat na alam mo lang ang langit, hindi sapat na alam mo lang ang Diyos, kilala mo ang Diyos, hindi sapat yan. Ang kailangan is your personal relationship with the Lord. Amen? So don't settle for what we think is best for us.
Pangatlo mga kapatid, today's excuses are tomorrow's regrets. Ang dami mong excuses ngayon, and then sa mga susunod na araw, yung mga excuses mo, yan na yung dahilan ng pagsisisi mo sa mga susunod na araw. Verse 23 to 24, nung ating text, ang sabi niya, kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Verse 24, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Pag ibinigay ng invitation ng Lord sa atin, huwag mo nang palalampasin ng pagkakataon. Amen? Pag na-receive mo ang invitation ng Lord para tanggapin mo siya bilang Diyos mo at tagapagligtas, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon. And then, ano sabi ng Word of God? Ito yung nakakalungkot eh. Di ba? Ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Babalikan natin, ano ba yung handaan? Ano yung great banquet? That is the kingdom of God. So ang sabi rito, ang gusto niyang sabihin, pag ni-reject mo ang Lord, pag ni-reject mo yung invitation ng Lord sa buhay mo, kahit kailanman, hindi mo makikita ang kingdom ng Panginoon. Nakakalungkot. Ang dami nating excuses. Ang dami nating nirarason sa Panginoon pag tayo ay tinatawag ng Lord. But, always remember, your excuses today will be your regrets tomorrow. Kaya nga, pag nireject mo pa rin ang salita ng Panginoon, ang invitation ng Lord ngayon, baka bukas dumating na ang Lord. Baka bukas na yung second coming. Baka naman paglabas natin dito sa church, second coming na. Di natin alam. Di ba? Sabi ng Word of God, walang nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon. Today's excuses are tomorrow's regrets. Sa tuwing tayo po ay nagrarason sa Diyos, marami tayong napapalampas na pagkakataon. Alam nyo, every time na nagre-reason out tayo sa Lord, napakarami nating pinapalampas na pagkakataon. Serve now. Maglingkod ka na sa Panginoon. Isuko mo na ang buhay mo sa Lord. Huwag mo nang palampasin ng pagkakataon. Ikaw ay pinili ng Panginoon, napakaraming gustong maglingkod sa Panginoon, pero ikaw ang pinili ng Lord. So pag ikaw ay tinatawag ng Panginoon, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon. Sa parable, yung 3 tao, inanyayaan sila, at nagdahilan sila para hindi makapunta dun sa handaan. And then, ang sabi ng Word of God, sino man sa kanila ay hindi matitikman ang mga pagkain na inihanda. So it means, to conclude, ang paglilingkod sa Panginoon at pagsiserve sa Lord, ang pakikipagrelasyon sa Panginoon, meron itong kalakip na pagpapala sa buhay mo. Amen?